Alam niyo mga sangkay, mapapailing ka na lang talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, mayroon pong nakakaiyak na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos sa kapwa nating kababayan ngayon na hindi nyo aakalain mga sangkay na magagawa po niya ito sa mismong mga kumakalaban sa kanya. Yo, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? So, ngayon guys, di pa rin po tayo makakapag-live dahil nga po mga sangkay. Nagpapagaling pa po tayo sa ating allergy. Medyo malakas po ang tama, no? At ayun nga po mga sangkay, ito, pag-uusapan po natin itong patungkol po dito sa madamdaming ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At the same time, ang astig lang mga sangkay kasi biruin nyo, nagawa niya po ito ng paraan para lamang po iligtas ang buhay nitong mga kababayan po nating kumakalaban pa sa kanya. Grabe lang mga sangkay, di nga ako makapaniwala eh. Kasi kung ako yung Pangulo, ay naku po, alam nyo na ang mangyayari. Bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.47 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Ilang tulog na lang din, magwa 1.5 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, eto na. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Just comment down below hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Okay. Eto kasi guys, sobrang na amaze lang ang marami ngayon mga sangkay sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina ay nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr., sabi po ni Claire Castro, kay Qatari Ambassador. At sinabi nitong pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ano nangyari? Itong mga taong ito mga sangkay, ito po yung nagpasaway doon sa Qatar. Naalala nyo, nagkaroon po ng nationwide Duterte supporters protest para po sa kanyang birthday at ang gusto po nila mangyari mga sangkay, pabalikin na po si Tate Digong dito sa ating bansa. Which is, wala naman po problema ng ganun, no? Kaya nga lang, ang naging problema dito sa mga kababayan po natin doon sa Qatar, masyado po silang naging pabaya mga sangkay. Hindi po lahat ito lamang po yung mga DDS. Okay? Naging pabaya po sila at nilabag po nila ang kung anumang patakaran po doon. Ngayon, alam nyo guys, malaki ang babayaran sana nila dito. Umaabot po sa 700 to 1 million. 700,000 to 1 million per head mga sangkay para lamang po sila makalaya. Tapos, matatapon pa po sila sa Pilipinas. Ibig sabihin, talagang grabe. Mga sangkay ang magiging parusa sa kanila. Mawawalan sila ng trabaho. Pero ito ang nangyari. Nagawa ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinausap. Ayan o mga sangkay, sino mag-aakala? Ito sabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos, masaya akong ibalita na hindi nakakasuhan. Grabe, nagbago yung isip po. Ng Qatar ang 17 nating kababayan na detained doon kamakailan dahil sa illegal assembly. Wala na silang magiging parusa at makakabalik na sila sa trabaho. You see? You see? Alam niyo, ginagawan pa nga po ito ng fake news sa mga di lamang DDS. Hindi na po totoong nahablot sila dahil po sa kilos protesta laban po dito sa may gawa daw kay former President Rodrigo Duterte bilang pagsuporta kay Tatay Digong. Hindi daw po totoo yun. Guys, maglulukuhan pa ba tayo dito? Gumagawa po sila ng sariling istorya. Sabi ko nga, kapag sila ang nagsabi, huwag kayong basta-basta naniniwala. Kasi alam po natin yan, okay, na hindi po totoo. Okay? Ako mga sangkay, kilala niyo naman ako sa mga nanonood sa akin mula noon hanggang ngayon, 'di ba? Talagang ayaw po natin
ng fake news. Ayaw po natin ng mga mali-maling impormasyon na kumakalat. Kaya nga po mga sangkay, di ba? Pagbabalikan po natin ang kasaysayan ng ating pagbablog. Maging ang Rappler, hindi po pinalusot ni Sangkay Janjan. Di ba? Naalala nyo pa ba yan? Kahit po mainstream media noon, binabanatan po natin. Ngayon kasi, ang problema naman natin, hindi na po mainstream media. Ang problema po natin na malaki, I still have problem with mainstream, pero hindi na po tulad dati mga sangkay na talagang wagas po talaga makapanira. Dito, ang problema natin, yung mga dilawang DDS. Kasi grabe guys, organized yung kanilang mga fake news, mga sangkay. Well, eto kahit itong pagtulong ni PBBM, ginagawan po nila ng fake news, mga sangkay. Iba nga, sinasabi pa po na dahil daw po kay former President Rodrigo Duterte, kaya pinalaya. Diyos mio, marimar naman, maglulukuhan pa ba tayo dito? Nakuha natin ang magandang balitang ito matapos ang naging pag-uusap. Ayan, naging pag-uusap sa ambasador ng Qatar sa Pilipinas. Kita nyo na mga sangkay kung gaano katindi. Alam nyo, ang Marcos kasi talaga, ang masasabi ko lang sa inyo, iba ang impluensya ng isang Marcos. Ito lang masasabi ko sa inyo kasi even yung time ni former President Ferdinand E. Marcos, mababasa nyo mga sangkay yung influence nila sa international. Matindi. Lalong-lalo na po si Imelda Marcos. Naalala ko yung sinabi sa akin ni BBM. Alam mo, sangkay, kung mayroon ditong pinaka ma-impluensya sa amin, yung mami ko yun. Hanggang ngayon daw, siya lang ang may contact sa mga hari, sa mga reyna, sa mga kung sino mga malalaking pagkatao, mga sangkay, sa iba't ibang panig ng ating mundo. Siya lang. Ganun po ka ma-impluensya kasi talaga sila Madam Imelda nung panahong yun. Ngayon, eto mga sangkay, panuorin po natin. Ayan di ba masaya sila? Ito. Kaso laban sa 17 Pilipinong inaresto dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta, ibinasura na ng Qatar government kasunod ng pagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibang klase din talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, itong mga taong to nagsisigaw laban sa kanya. Tinatawag po siyang kung ano-ano. Tinatawag siyang ngagba o di kaya dik-a. Pero mga sangkay, di ba? Kahit araw-araw po siyang binabatikos. Wala siyang pakialam Tutulong pa rin talaga siya Kay Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Al-Humidi. Si Harley Balbuena sa Sentro ng Balita, live. Angelique, absuelto na sa anumang kaso ang 17 Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta. Tuluyan ang ibinasura ng Qatar government ang kaso ng 17 Pilipinong inaresto dahil sa pag-rally. Ayon sa palasyo, kasunod ito ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Qatar Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Al-Humidi, kaninang umaga. Sinabi pa umano ng Qatar Ambassador na ito ay refleksyon ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar. Grabe, no? Iginit pa ng palasyo na patunay din ito ng mabilis na pag-aksyon ng Pangulo para sa kapakanan ng overseas Filipino workers. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Mismo. Kaya para mismo ito lang. po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Kita nyo kay Mary Jane Veloso, di ba? If you remember, Indonesia. Kinausap lamang po mga sangkay. Kahit si former President Rodrigo Duterte, pinabayaan niya na po yun May go signal na nga na itumba si Mary Jane di ba? Pero kay PBBM, hindi. Kinausap niya po talaga. Makawalan na yan. O ngayon, mga sangkay, pinakawalan po ng otoridad po nila. Nagdesisyon po mismo yung Indonesia. Di ba? Well, isa pa, marami pa po, maliban po dito mga sangkay, si 17 na kababayan po natin ng mga Pilipino, marami pa po mga sangkay na mga nakaano talaga doon sa Middle East, pinalaya.
dahil po sa tawag lang din po ni PBBM, grabe yung impluensya mga sangkay. Matatanda ang unang inanunsyo ng Department of Migrant Workers na binigyan ng provisional release ang 17 Pinoy habang sila ay iniimbestigahan. Gayunman, dahil dismiss na ang kanilang mga kaso, ay kinumpirma ng palasyo na pwede na muli silang magtrabaho at bumalik sa kanilang mga normal na pamumuhay o kaya naman ay umuwi sa Pilipinas kung kanilang nanaisin. Grabe. So, ayan, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.